Hello, magandang buhay. I'm Erickson and I'm the owner of Roadside Kitchen and Cafe. Si Roadside Kitchen ay nanggaling personally sa aking pag-iisip kasi yung Roadside Kitchen, actually itong business na to is a mobile kitchen na kung saan makikita nyo naman yung isang simpleng tricycle na tri-wheel ay nilagay natin o binigyan natin ng konsepto na yung kitchen ay nilagay natin doon para at least rolling siya from one place to another. So, sa business kasi, hindi naman natin masasabi kung kailan magsasucess ang business mo. Or I mean, sa isang iglap o sa isang pwestuhan mo o sa isang simula ay successful agad ang iyong business. So, ako naisip ko na kung sakaling hindi para dito yung klase ng business to, baka pwedeng sa iba. And at the same time, isa din sa mga idea ko is kung nadala namin dito yung ganito kasarap na mga pagkain na hinahain namin, yung sistema na inihain namin sa mga customer, ay po pwede rin naman namin madala ito sa mga iba't iba pang lugar na gusto rin naman matry yung mga hinahain namin at the same time gustong ma-experience yung vibes na kumain ka sa isang mobile cart na kung saan kadalasan nakikita natin sa ibang lugar meron, pero what if simulan natin dito sa ating bayan at ngayon nga I am blessed kasi dito sa Pulilan ay isa ako sa mga nakapagsimula ng mobile cart at yun ay ang Roadside Kitchen and Cafe. Located ang Roadside Kitchen and Cafe 101 dito po sa Lumbac, Pulilan, Bulacan, and we are beside Santo Rosario Chapel. Kilala din siya sa pangalang Mahal na Birhen dito po sa Barangay Lumbac. So, ang landmark po namin is yung Sapakurba. So, Dali, may Sapakurba, meron pong Dali doon. Diretso lang kayo at bibilang lang kayo ng mga 8 to 9 na bahay. Nandoon na kami. And, baka makalimutan ko, we are available on Google Maps. I-type lang po natin doon, Roadside Kitchen and Cafe, at i-guide na kayo ng Google Maps kung saan po ang ating location. Yung mga struggles na pinagdaanan ko sa pagbubuo ng Roadside Kitchen ay masasabi natin talaga na hindi madali. Personally ako, nung bago ko simulan yung Roadside Kitchen, yung iniisip ko pa lang, feeling ko ang dali-dali lang, para lang gumawa ka ng tricycle, tapos nilagay mo doon yung kailangan mo, tapos lalakad-lakad ka. Pero nung nagsisimula ako, hindi pala ganun kadali. Kailangan mo mag-purchase ng motor, and upon purchasing syempre yung registration niyan hindi rin naman ganun kadali. Maraming mga considerations sa registration, syempre yung height, yung motor, everything, marami tayong pinagdaanan. And nung nagawa na yung ating Roadside Kitchen, nandiyan na siya, hindi pa rin siya ganun kadali kasi yung pag lumalakad ka, syempre yung maintenance ng motor mo, yung maintenance ng gamit mo, nandyan yung from one place to another, kagaya na sinabi ko kanina. Habang umaandar, yung mga gamit nagkakalabugan sa loob. So yun, along the way, natutunan ko naman kung ano yung mga dapat ihanda, ano yung mga dapat isave, tapos little by little, naiayos naman po yun. Nilagyan namin ng mga safety features yung mga gamit namin sa loob, yung mga gulong, and-extend namin. So yun, hindi siya madali, pero kapag ginusto natin, kaya naman gawa ng paraan. Siguro ako personally, may pagmamalaki ko yung aming mga food. Hindi lang yung parang naninibago sila sa mobile kitchen. Especially, ang talagang number one na ipinagmamalaki namin dito is yung services na ibinibigay namin, at lalong-lalo na yung mga kape at yung mga comfort food na ino-offer namin sa inyo kasi nag-aral ako doon din sa mga kaibigan ko na mga head chef at mga restaurant din na kakilala din, at talagang kinonsult ako sila kung ano ba yung dapat na proseso sa paghahain ko ng mga pagkain na gusto kong ihain sa Roadside Kitchen and Cafe. So, nagkaroon kami ng mga R&D, nagkaroon kami ng mga food tasting, nagkaroon kami ng mga mahabang proseso bago namin talagang nakuha yung mga pagkain na inihahain namin sa aming mga consumers, sa aming mga customer. So ako, yun talaga yung masasabi kong kaibahan nito.
Ang roadside kitchen ay may iba't ibang klase ng menu. So kung dinner ang hanap mo, meron kaming ino-offer yung silog meals namin at ang presyo ay starts at 75 pesos at ang bestseller namin ay yung aming top silog na pag natikman mo ay parang natikman mo yung top silog ng isang kilalang tapsihan sa buong Pilipinas. Meron din naman kaming mga different kind of noodle. Meron kaming veggies canton kung saan paborito ng mga Pilipino. Nilagyan lang namin ang sarili naming version. Meron din kaming Vietnamese style noodle, yun yung po noodle, at meron din naman tayo yung sikat na noodle soup ng Japanese na dinala na rin natin dito sa Pilipinas, yung Japanese ramen soup. And also, we have our bestseller din na Samyang omelette with hotdog. Ang pinaka-affordable namin is we have our Topo Square, which is 49 pesos. Sariling menu din namin ito. Tikman din po ninyo. Meron din po kaming french fries, meron din kaming burger. Ang may papayo ko lang sa mga gustong mag-business ng mobile kitchen o kagaya nitong mga sasakyan na nilagyan natin ng iba't ibang uri ng hanap buhay, masarap isipin at masarap gawin, pero during the time of process ay hindi talaga madali. Pero yun nga, kapag ginusto naman natin is kahit anong paghihirap o kahit anong proseso yung daanan natin na hindi man madali at hindi tayo comfortable or lumalabas tayo sa comfort zone natin, is ituloy lang natin. Kasi ako, there's so many times na dumating parang gusto ko na itigil o gusto ko na mag-quit kasi hindi pala ganun kadali. Pero ang ginawa ko lang ay nagpursigi ako sa tulong ng mga taong sumusuporta sa akin at ng mga taong mahal ko sa buhay ay nagpatuloy at nangyari itong mobile kitchen. So, number 1, ituloy natin ano man ang mangyari kasi ginusto natin yan. Number 2 is trust the process, ano man ang proseso. You have to continue. Sa lahat po ng maaabot ng video na ito ng ating kaibigan vlogger, ini-invite po namin kayo na subukan at ma-experience ang Roadside Kitchen and Cafe 101 located here at Lumbac, Pulilan, Bulacan beside Santo Rosario Chapel. Bibigyan namin kayo ng experience na kakaiba sa mga usual na experience na nakikita natin sa isang kapihan o sa isang kainan, at bibigyan po namin kayo ng mga lasa ng comfort food and yung comfort drink na hinahanap nyo na meron talagang kaibahan sa mga usual na nakasanayan namin. So maraming salamat in advance at maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay ma-interview ng samahan ng mga vloggers po dito sa Pulilan, ang Free Vloggers Unite here in Pulilan, at hihintayin po namin kayo dito and hope to see you soon mga kapatid.